Hello guys. Hello Aquarius. Alamin natin Aquarius kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo yung intuition sa panonood. Okay. Okay. Aquarius. Aquarius, 7 of Wands, 7 of Fire, and King of Fire. Wow! Aquarius. Ang energy mo na to is parang pareho siya sa Gemini. Parang ano lang, inulit lang yung sa Gemini, pero iba din yung barahang lumabas. Dito sinasabi, Aquarius, na sobra-sobra yung motivation mo. Sobra-sobra yung determination. May pinaglalaban ka ditong belief eh. Yung belief system mo, pinaglalaban mo. Parang pinaglalaban mo yung pangarap mo dito. Sobra-sobra yung confidence mo. Nakikita mo siguro na ang daming competition, Aquarius, lalo na sa trabaho. If, for example, nag-a-apply ka ng bagong trabaho or pwedeng sa loob ka na ng company, nakikita mo yung competition eh. Ang daming competition ngayon kasi sobrang marami din yung unemployed. So, dito sinasabi ng barahan na ipaglalaban mo kung ano yung alam mo na karapatan mo. But, ang advice sa'yo ng barahang to na be careful, okay? Be careful, choose your battles wisely. Huwag tayong masyadong huwag tayong masyadong, anong tawag dyan? Hot. Huwag tayong masyadong mainit yung ulo. Parang gano'n na lahat ng battles, lahat ng pag-aaway, lahat ng diskusyon, debate, kailangan nating salihan. Okay? So, train yourself sa 3 months na to na maging kalmado. Okay? Next card natin is King of Fire. Yung King of Fire dito, sinasabi na motivational, inspiring. So, it's fire sign energy. Nakikita natin dito na sobra-sobra kang motivated, inspired ka, ambitious ka, same with the Gemini. And nakikita ko na yung buwan na to, lalo pagdating ng end ng March, nakikita ko yung motivation mo na kailangan kong tumaas yung posisyon sa trabaho, kailangan ko ng pera bago matapos yung taon, kailangan kong ako din yung nasa spotlight, parang ganon. So nakikita ko sa'yo dito na meron kang target, meron kang minamanifest, meron kang goals talaga na ito yung money ko sa isang buwan, ito yung pera ko sa isang taon, ito yung pera ko na savings, ganyan ganito. So, ay kita natin dito yung napaka strict na planning. Okay? Plano to para sa sarili mo. Okay. Thank you, Aquarius. Okay, nurturing, but, yan, but lang. Ang nakikita ko sir dito, ang dami mong plano sa buhay. Ang nakikita ko dito para siyang isang Aquarius na mayroon siyang rason kung bakit siya sobrang motivated. Nakikita niyo yung, sa loob lang ng family like isa kang kapatid, nakikita mo yung kapatid mo na sobrang asensado sa buhay. Pwedeng siya yung motivation mo, para maging katulad niya din, financial stable. Pero mas nakikita ko na may nakikita ka sa labas ng bahay mo. It's either yung pinsan mo, kapitbahay mo, nakikita mo na maganda yung buhay nila, nasa ibang bansa yung mga anak, nakakapagpatayo ng bahay, may business, may ganito ganyan. So, nakikita ko na sobra-sobra yung motivation mo na yun. Ayun yung pwedeng focus mo sa ngayon. But nandito si Gaia, Mother Gaia, is para siyang Mother Mary, nurturing, the Empress. Sinasabi sa'yo dito na take care of your body. Take care of your body, take care of yourself, take care of your mindset, spiritual, psychological, emotional. Kailangan mong alagaan. Kasi, alam mo ba, yung energy mo na to, etong energy na to yung, alam mo na, sobra-sobra kang yung motivation guys, hindi yan masama. Hindi masama na maging motivated tayo na umasenso sa buhay, ganyan, ganito.
Pero yung sobrang expectation, yung parang ganito, pwede siyang mag-cause ng anxiety, depression, or any sickness. So, dito sinasabi sa'yo ni Mother Gaia, nurturing, take care of your body, take care of your health. Kasi, dapat, yung pangarap natin is, yung abot lang natin, okay? Sa panahon ngayon, mahirap yung mangarap ka na hindi mo, alam mo, hindi mo kaya. Diba? Dapat maging matalino ka sa panahon ngayon kung ano talaga yung kaya lang. Okay? Parang ganun lang sa pag-spend ng money. Kung alam mo na wala kang pera sa buwan na to, wag mangutang para lang, 'di ba? May pakita sa mga tao na mayroon ka. 'Di ba? Okay, Aquarius. Okay, Aquarius is, 'di ba? Sabi sa'yo dito ng temperance eh. Kailangan mo ng patience, kailangan mong kontrolin ang iyong sarili. Kasi pag masyado tayong agresibo, doon lalabas yung overworking ka, multitasking ka kasi kailangan kumayod ng kumayod. Six of Cups, sinasabi ng baraha dito sa Six of Cups na may mga babalik. Pwedeng babalik yung karelasyon mo, babalik ka sa dati mong trabaho, babalik ka sa bansa, or babalik ka sa ibang bansa. Okay? Sinasabi ng baraha dito na posibleng single ka or looking for a relationship. May mga hinihintay kayo. Pwedeng hinihintay nyo yung ex nyo or hinihintay nyong ligawan kayo or may magustuhan kayo, parang ganon. Dito sinasabi na posibleng isang unexpected siya na tao ang posibleng papasok sa buhay mo. And yung taong ito, siguro hinihintay mo siya, pero dekada na yung dumaan, ngayon lang siya pumasok sa buhay mo. Parang gano'n. Eight of Cups, yun. Nakikita natin dito yung planong pagta-travel. It's travel plans. Nakikita mo to, Nine of Pentacles. So, positive, visible dito yung mga Aquarius na mag-aasikaso siya ng papeles niya. Pwedeng mag-aaral siya ng lengguwahe, mag-aasikaso siya ng papeles niya, government papers, visa, passport, kasi gusto niyang matupad yung financial dreams niya. Okay? And nakikita ko sa'yo dito na in the future, or parang yung sarili mo ngayon, nakikita mo yung sarili mo in the future, na pag ginawa mo to, na option na to, yung pag-a-abroad, makukuha mo yung victory and success. 'Di ba? So, nakikita ko sa'yo ngayon na sawang-sawa ka na sa paghihirap. Sawang-sawa ka na sa financial scarcity, financial imbalances. Yung parang sobrang may trabaho ka naman pero hindi ka nakakaipon, hindi nakakapundar. So, nakikita ko sa'yo dito yung motivation mo talaga na makuha yung financial success na to. I-comment mo sa comment section, lalo na yung iba na sobra talagang atat na talaga silang makapunta ng ibang bansa para magtrabaho. Okay? Thank you guys for watching. Bye!